Ayan po, bago po tayo mapunta doon sa ating topic ay hindi ko po pwedeng kalimutan na ipaabot muna ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan po, sana manawari, ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ligtas sa lahat ng uri ng mabibigat na sakit, bagkos ang darating na lamang sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan. At doon naman po sa may mga sakit, kasalukuyang may mga sakit ngayon, may dinaramdam sa katawan, pagalingin na po kayo sa pamamagitan ng dasal na ito, ay gagaling na kayo, makakabangon na yung dapat na bumangon. Ayan. Amen. At doon naman po sa mga antay-kalingap, mamatay na lang kayong lahat. At deserve ninyo ang magkamatay kayong mga putang ina nyo. Nakakagalit lang po dahil ito na, nandito na tayo sa topic natin. Wala nang katapusan. Wala nang hindi na nabubura-bura yung usaping manyak. Ayan. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi na po nabubura. Hindi na po nalilimutan. Yan, lagi na lang po mayroong lumulutang na manyak. At nung una po, ang lumulutang dyan si Ido ay manyak. Hanggang sa ibinulgar pa sa Rapitol po yung aksyon na yang pamangkin ni Kuya Bal Santos Matubang ay manyak, nyak, nyak, nyak. Imaginin mo yan. Ngayon, hindi wala pa rin pong kamatayan yan. Dahil may bago na naman pong manyak sa kalingap. Ayan. At yan po yung pinapalabas nila na ito naman po si Jomar. Si Jomar naman po daw ang manyak ngayon. Pero na fake news nga daw yan eh. Hindi ko lang po natandaan ko sino po yung nagbalita sa kanyang post daw yan na babaeng burikat. At na ito raw nga si Jomar ay nang manyak din. Para sa akin po, na-reactionan ko na yan at wala po akong makita sa kinikilos ni Jomar ang pagiging isang manyak. Ayan. Siguro itong babae, nalimutan ko lang yung pangalan, nagpus nga daw po yan na minanyak nga daw ni Jomar si Marian. Siguro palagay ito gustong magpagitara din ang tinggil itong hayop na ito. Kagaya nun si Arjen. Baka gusto rin siguro magpagitara yan ang tinggil niyan kay Jomar. Kaya kung ano-anong issue ang ginagawa dito sa kay Jomar at kay Carla. Wala po, sorry wala po ako makita na palatandaan na nasa katawan ni Jomar ang pagiging manyak. Ganon din po dito kay Ido. Mula naman po yung sinasabi ko na yan eh. At ang nag-akusa nga lang, doon pa sa RTIA, sa Rapitol po in Action pa pinagwagwagan, nitong si Anghit na siya raw ay manyak. At may paduro-duro pa. Yang pamangkin ni Kuya Bal Santos Matubang ay manyak, nyak, nyak. Putang ina, may iko pa ang putang ina. Yung pala, hindi lang nagitara ang tinggil ng hayop, kung ano-ano ng mga pinagsasabi. Ayan. So, kaya nga po, kahit pa paano ay nakakapag-reaction ako base po doon sa aking obserbasyon. Obserbasyon kay Ido, obserbasyon dito kay Jomar. Totally po, sinasabi ko na wala po, hindi ko po makita yung pagiging manyak nitong dalawang batang ito. Even though, sabi ko nga, lalaki may kamanyakan talaga. Pero, ibig sabihin, yung pagiging manyak ay hindi naman kung kani-kanino ka mangmamanyak. Ganun lang yun. Kung baga, may pagnanasa ka doon lang sa babaeng gusto mo. Hindi doon sa kung
kung sino-sinong mga burikat diyan. At yan ang aking obserbasyon. At manapa, ito yung pinanggigilan nitong mga babaeng, itong mga burikat na ito, kaya pinapalabas nila na manyak itong si Jomar at saka itong si Ido. Ngayon, kung sinabi ko naman po kanina na hindi ko nakikita sa pagkatao nila yung pagiging manyak. Kung maliban doon, ang nakikita ko lang dito sa dalawang ito, mga torpe. Torpe. Hindi ko, yung torpe, ibig ko sabihin din sa pagiging torpe nito, ay kaya nga inakusahan naman niya itong si Ido kasi gustong magpagitara ng tinggil, yung si Anghet ay hindi ginitara ni Ido, kaya tuloy inakusahang manyak. Kaya yun po yung sinasabi kong torpe. Ayan. Kaya ito lang masabi ko sa inyo. Hindi po kabastusan ito. Real talk po tayo. Real talk tayo. Sinasabi ko na sa inyo, pagka hindi nyo ginitara yung mga tinggil nitong si Arjen at saka yung isang nagpakalat ng post sa SB na manyak ito si Jomar, gusto na magpagitara ang tinggil niya, gitarahin nyo at makukan pa yan, tingnan nyo yun, maganda ang ngiti niyan. Gitarahin niya hanggang sa mapunit ang tinggil niyan. Tingnan ko lang kung makakapag-post pa. Nakakabuisit lang. At sa sobrang pagiging ko nito, actually itong mga ito nang mamanyak hindi lang itong mga babaeng ito, itong mga bata na ito. Arjen at saka yung nagpapakalat na manyak si Jomar. Maging itong mga matatanda nang mamanyak din po. Itong si si Pukingking, ayan. Saka yung si LPS na yan, saka si Lulaglo na yan, nang mamanyak din po. Kaya tingnan nyo, ako lagi ang topic ng mga yan. Kasi masyado na silang parang nawawala na sila ng pag-asa. At yung inaasahan nila na makukuha nila ako or matitikman nila ako, doon sila nagkamali dahil lalong lumabo. May pa nga tayo yung pong balita pala na doon sa kamumura sa akin yan, itong LPS, may nagbalita sa akin na bigla na lang daw nanigas at namatay. Hindi pala totoo yun. Hindi po totoo yun fake news yun, yung akin nakuhang informasyon na yun. Ang totoo daw po pala noon ay sobrang pagmumura sa akin ay medyo kinapos lang sa hangin at inatake ng kaunti, pero ngayon daw po ay parang kumbaga paralisado lang, pero hindi pa patay at kumbaga nakarecover lang. At dahil nga po sa pagnanasa sa akin, ayan, yung si Hayat pa, isa pa yan, masyado rin pong nagnanasa sa akin yan, grabe. Kung alin pa itong mga ampapangit, itong mga mukhang aswang, ito pa yung mga nagnanasa sa akin. Aywan ko kung anong meron sa akin. At bakit wala silang katigil-tigil sa pagnanasa, yung Lulaglo na yan. Katanda-tanda na yung ampalaya na yan. Siguro napakapait na talaga ng husto yan kasi ang tanda na. Grabe ang pagnanasa pa. Ako daw lagi ang topic ng mga tatlo na yan na yan. Mga burikat na matatanda na yan. At saka doon sa nagsabi na si Buwan ay na-stroke na rin. Doon naman daw yun sa pakikialam niya dito kay Ma'am Bupil, pati yung mikropono ni Ma'am Bupil, pinakikialaman. Kaya na-stroke ang gago. Na-stroke. Yung sa ilalim ng puting ilaw,
sa dilaw na buwan. Gago yan. Ha? Na-stroke dahil sa pakikialam kay Ma'am Bupil. At sa magkamatay kayo lahat. Okay. Mabalik tayo sa mga usaping manyak. Sa totoo lang po, paputok kayo ng paputok ng mga isyong manyak na yan. Baka hindi nyo alam na nandyan sa Team Anghit ang mga manyakol. Bakit ko alam? Ha? Kahapon lang daw po ay mayroong dinala sa presinto na Team Anghit. Ay, imaginein mo. Ha? Mayroon yata nakitang maiksi yata ang palda. Putang ina. Pumunta sa gitna ng kalsada, nagsalsal ang gago. Sino? Ay di walang iba kundi itong si Kwan, itong si Bayag. Di ba? Yan po. Kaya nandyan sa Team Anghit ang mga manyak. Tapos ngayon, lagi niyong pinapaputok na nandyan sa kalingap ang mga manyak, pero ang totoo nandyan sa Team Anghit ang mga manyak. At yan po ang katibayan. Sabi ko nga po doon sa nagbigay ng information, kung nadala sa presinto yan, ibig sabihin mayroong nakalagbok yan. Okay? Tingnan mo yung logbook, yung entry ng logbook. Sabi kong ganyan sa nagbigay ng information. Picturean mo, isend mo sa akin. At dito, aaraw-arawin kong sabihin dito na ito ay yung mga certified manyak yung nandyan sa nandyan sa Team Anghit. Ayan. Imaginein mo, nakakita lang ng nakashort na maiksi, nagsalasal sa gitna ng kalsada. Ay di bastos ang hayop, sila ang manyak. Wala sa Team Kalingap ang manyak, nandyan sa Team Anghit ang mga manyak. Sinabi ko na sa inyo, hindi lang maging bata, mga manyakis yan, mga babae na kung mga manyak yan. Ha? Tingnan mo, ang kabastos ng matanda. Medyo sasabihin pa na maraming utin ang pumasok sa kanyang pukingking. Ibig sabihin, nang aakit ng magkagusto, ay mukhang aswang nga eh. Sorry po, sorry. Ibaling nyo na lang po yan dyan sa mga Team Anghit ninyong mga kasamahan. Kasi nga po, naku, sorry po ha. Ito ba naman, papatulang ko itong mukhang aswang na ito. Ayan Isira ang pukingking ko. Dahil walang bata, lumabas. Bilat ko ay para lang na disgrasya ng mga pututoy. Aminado ang gaga. Yung bilat daw niya para lang na disgrasya ng mga putotoy. Ano ba yung tinutukoy yung putotoy utin? So yan po yan. So kaya niya ginawa itong video ito para yung makapanood dito magkakaroon ng interest sa kanya. Kasi talagang nagpapatira itong matandang ito. No? Yan po, ang kaso nga lang, mukhang nagkamali. Tapos tinira ako ng tinira. Itong tatlo na ito, talagang naglalaway sa akin ito, para mga asong ulol na naglalaway sa akin. Tingnan mo. Ay, hayop. Ngayon alam nyo na nandyan sa Team Anghit ang manyakis. Ang manyak. Mismong si Bayag ang manyak. Nagsalsal sa gitna ng kalsada. Ang putang ina. Hayop. Mga baboy kayo. Tapos palalabasin nyo si Jomar at saka itong si Edo ang manyak. Ay puta na, kaya nga ngayon Jomar at saka Edo, yung mga ganyan na nagpapaputok ng mga ganyang issue, puntahan ninyo, gitarahin nyo ang tinggil ng mga yan para sa ganun ay yung parang palagang yung gitarahin nyo na mapupunit. Pati yung si RJ na yan, isang burikat na yan.
Gitarahin nyo hanggang sa mapunit ang tinggil niyan. Aywan ko na lang. Puro kayo kalingap. Puro ang issue ninyo kalingap. Pati ba naman yung magpalipad sa kalingap na nasambit lang ni Rab na salamat po at kahit papaano po ay may pandagdag sa pambili ng lesson. Siyempre natural lang po yun na yun ang sasabihin niya. Pero ang totoo nun, kayo nga mag-isip na mga bobo kayo. Makukan ba yun? Makukuha ba agad yung palipad na yun? Ay 21 pa ang sahod ng YouTube. Diba? Talagang mga bobo lang talaga ito. Ito lalo itong si Kapiso na ito. At pero yun doon sa nagbigay sa akin ng information, ito lang ang sabihin ko sa iyo. Lahat ng mga nandyan, abangan mo, lagi mong picturean yung mga, halimbawa lalo na yung mga record nila sa pulis. Picturean mo yung mga naka-lagbok para dito babakbakan ko itong mga hayop na ito. Medyo hinay-hinay pa muna tayo dahil wala pa namang akong hawak na ebidensya. Kundi nagbibase lang ako dito sa binibigay sa akin information. Kaya nga screen ay picturean mo at i-send mo sa akin. Ayan. Walang katigil-tigil yung paninira sa kalingap. Na ang sasabihin pa, ngayon pinapakalat nila na ang sinasabi, bigay bawi daw ang kalingap. Ang tinutukoy po nila, yung mga pabahay ng kalingap. Pagka hindi na raw nila nagustuhan, ay binabawi daw ang bahay. Putya naman mga kaibigan, mga minamahal na taga-subaybay ng Birana Live Studio TV. Napakatagal ko na pong sumubaybay dyan sa kalingap na yan. Magmula dyan sa Kuya Bal Santos Matubang hanggang dito sa anak niya na si Rab. Napakatagal ko na pong sumusubaybay dyan. Ni isa po ay wala po akong narinig or wala po akong napanood sa kanila na, oy, kasi ang pangit mo, babawiin namin yang ipabahay sa inyo. Maging dito kay Kuya Bal Santos Matubang at dito kay Rab, wala pa akong nakita niyan. Even though may mga joke itong si Kuya Bal Santos Matubang, pero ni minsan ay wala po silang binawi na bahay. Yan po ang totoo mga kababayan, mga minamahal kong mga taga-subaybay dito sa channel ko. Kaya naman po, hanggang ngayon, ay makikipaglaban ako ng pitpitan ng ulo dito sa mga animal na ito. Yung walang katigil-tigil na paninira ninyo dito sa kalingap, magsabi nga kayo kung saan tayo pwedeng magtagpo at magpatayan tayo. Yun lang. Ganun lang kasimple. At ikukul ko kahit lahat kayo mga putang ina nyo. Bullshit kayo. Bibigyan ko pa kayo ng partida. Ang tanda-tanda ko na. Kayong lahat magsama-sama na mga team anghit. Bibigyan ko kayo ng partida. 10 segundo lang ang ibibigay ko oras sa inyo. Lalagutin ko ang hininga ninyo. Yan. Ngayon, tapos na tayo dyan sa usaping manyak. At ang totoo, nandyan sa team anghit ang manyak dahil nga mayroon niyang hinuli na nagsalasal sa gitna ng kalsada, itong si Bayag. Ayan yan. So, tapos na po tayo dyan. Dito naman po tayo sa makabuluhan nating pag-uusap. Lahat po ng aking mga subscriber
bago man yan o luma, hayaan po ninyo, malapit nyo nang makamtan yung swerteng walang katapusan. Dahil wala po akong patid sa pagdarasal sa inyo na ibigay na yung swerteng para sa inyo. Yan po ang pwede nyong asahan na salitang binitawan ko sa inyo. Lagi lang po tayo manalig at magtiwala sa ating Panginoon. At napakasimple lang naman po. Yung paghingi ng panalangin o tulong o pangunawa sa ating Panginoon. Basta taimtim po yung inyong pagdarasal, wala pong dahilan na hindi niya ibibigay sa inyo yung inyong mga kahilingan. Napakasimple lang. Pumunta lang kayo sa sulok ng bahay ninyo, magdasal lang po kayo, Lord, ipinapaubaya ko na po ang buong buhay ko sa inyo. Kayo na po ang bahalang gumawa ng programa para sa akin. Ganun lang kasimple. Pag kayo ay inusal ninyo na talagang nandoon sa puso ninyo yung inyong pagdarasal na yon, mararamdaman nyo agad yung pagyakap ng ating Panginoon sa inyo. Subukan ninyo. Yung tipong kaya nga ang lagi kong inire-remind kayo, pagka nagdasal kayo, hindi yung dyan sa maiingay na lugar, hindi dyan sa simbahan. Either kung kung may mga tao sa inyo sa bahay niyo, maglock ka ng pintuan ng kwarto para bigyan mo ng oras ang pagdasal sa ating Panginoon. Kung walang chance na makapagdasal ka ng taimtim dyan sa inyong bahay, pumunta ka sa isang lumayo ka, lumabas ka ng iyong bahay, pumunta ka doon sa walang tao, doon ka magdasal. Ito ang palatandaan nang niyakap ka na ng ating Panginoon. Pagka yung bang tipong parang tumatayo na yung balahibo mo, which is ngayon nagsasalita ako, alam ko, pinakikinggan niya ako para sa inyong mga subscriber ko. Ganun lang, kaya itinuturo ko yun sa inyo kung paano magdasal. Mararamdaman ninyo yung bang ang init halimbawa ng panahon, mararamdaman nyo yung parang may sasaging malamig sa inyo. Yun na, yung pagyakap ng ating Panginoon sa inyo. At doon na rin magsisimula yung pagbabago ng buhay ninyo. Tiwala lang po at pananampalataya sa ating Panginoon. Walang imposible. Basta yung ating pagdarasal sa Kanya, taos sa ating puso at taos ang ating pananampalataya sa Kanya. So hanggang dito lamang po at sana ay makapagbigay inspirasyon itong aking advice na ito. Dahil ako man po ay pinagdaanan ko yung pagiging hampas lupa at patay gutom na sinasabi ko naman po sa inyo at hindi ko ikinakahiya na naranasan ko ang kumain ng kangkong na hilaw ni kahit na asin na sausawan ay wala. Dahil sa kagustuhan ko lang na malagyan ng laman yung aking tiyan. Pero ngayon, dahil doon sa siguro nagkataon lang o baka napili lang ako na daanan nung sinasabi kong matanda sa inyo na pinakain ko. At pagkatapos kumain, kitang-kita ko kung paano sumabsab siya ng pagkain. Pero pagkatapos siyang kumain at umalis na, nang makita ko yung ihinain kong pagkain sa kanya, wala man lang bawas. Doon na po nagsimula
na kahit na minsan, madalas ko sinasabi rito, at siguro ay narinig nyo na sa akin, kung inyo pong balikan yung mga videos ko, parati ko na lamang pong sinasabi dito, Lord, stop mo na ang pagbibigay ng blessing sa akin dahil hindi ko na po kailangan ang anumang blessings na manggagaling pa sa iyo. Sobra-sobra na itong mga blessings na ibinigay mo sa akin. Bagkus, Panginoon, ibigay mo na ng diretso dito sa lahat ng mga subscriber ko ang blessings na dapat ibigay mo sa akin, sa kanila mo na lang ibigay. Yan po ang ipinagdarasal ko. Yan po ang lagi kong hinihingi sa ating Panginoon. Stop na ang pagbibigay ng blessings sa akin. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat.